pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Batay sa inisyal na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina ng isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. DXAS, your community radio, kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas ay alas 11 ng umaga. Kapwersa, kapwersa, kapwersa. Good morning! Makakasama niyo po ang inyong pong dagat ng Pilipinas. Ako po si Kapwersa Ed. At ako naman po si Kapuersa Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilan ng DXASG Community Radio 1116 sa inyong mga radyo. sa programang Pwersa Nabat! What can you find men and women bearing pride, serving with integrity, to ensure the safety of the countrymen on the land or on the sea, always ready to perform the task to shield Philippine society. Men and women who will always stand for peace, freedom and democracy. We're men and women on the flag. We serve our country under God. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. When duty calls, we never flinch. We never waver, never cringe. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. Go, Navy! Fleet, Marine, Seas, go! Dignity and pride and honor in our hearts, always keep us on the go. Leadership that binds and teamwork that inclines all of us to really grow. Working hand
in hand to get the mission done, counting on our attitude, working for the welfare of the men who work for the country's greater good. We're men and women on the flag. We serve our country under God. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. When duty calls, we never flinch. We never waver, never cringe. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. Go Navy, Fleet, Marine, Team, go. We serve with honor, dignity, and pride. We never flinch, we never cringe. So go Navy, Fleet, Marine, Team, go. We're men and women of the flag. We serve our country under God. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. When duty calls, you never flinch. We never waver, never cringe. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. Go Navy, Fleet, Marine, Team, go. Go. Kapuwersa, isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kapuwersa. To all my brothers and sisters in faith, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sa ating mga suki dyan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, maayong buntag and happy 25th araw ng Sibugay, Kapuwersa Kat, no? Nung dumaang araw po mga kapuwersa and na-clinch nila yung pinakamahabang talaba, Kapuwersa Kat, na ano tawag doon? Grilled talaba in history mga kapuwersa. Congratulations Zamboanga Sibugay Yes, at Province. hindi lang yun. Sila din yung champion sa ating Sibug-Sibug Festival. Ang mabuhay. Yes, Yan. ang mabuhay. Congratulations sa ano mo Kapuwersa Kat. Alam mo naman ang mabuhay talaga ng mga nandyan, ang mga talentadong Pinoy. Talentado. And of course, ang Olutanga din ay naging third runner-up. Yes, So, ayan. isipin nyo, dalawa sa isla, di ba? Kapuwersa Kat. Ayan yung sinasabing ayaw mo kumpiyansa sa mga taga Isla Noa. Yon, Isla Noa. Yan, mga kapuwersa. And sa mga aming suki dito po sa Zamboanga City, buenas. Muchísimas gracias na di ustedes soporta para na di amon programa aquí ng FEBC DXAS 1116 and of course na di ustedes soporta na Philippine Navy, especialmente aquí ng West Mindanao Naval Command. Yan, Ayan. mga kapuwersa. And pasensya na po, medyo hang time tayo ngayon kasi po it's a month of Ramadan. Yan, mga kapuwersa. Yan, and of course, batiin na i-shoutout din kaagad natin, no? Ang ating mga nanay and tatay na naghahanda ng kanilang mga panangalihan dahil ito po ay Saturday lunch Correct, date, Kapuwersa for Kat. the Western Mindanao Naval Command. And of course, sa panguna yan, syempre din ng ating Flag Officer in Command of Philippine Navy na si Vice Admiral Josema Ambrosio QS Paleta Philippine Navy. Kasama din po ang aming Commander Wesmi Navcom na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Philippine Navy at ang aming pong Deputy Commander for Marine Operation Colonel Ronald M. Vertudazo Philippine Navy Marines MNSA at ang aming pong Acting Deputy Commander for Fleet Operation Captain Jasper M. Adrales Philippine Navy General Staff Corps. Yes po, good morning sirs po, mga kapuwersa nating mga sirs. Ay nais po nating batiin din po ang ating mga, syempre, ang ating mga enlisted personnel ng Western Mindanao Naval Command, mga kapuwersa. And sa ating mga civil human resources, kapuwersa Kat, na syempre sumusuporta din po sa aming programang Puwersa Naval. Good morning sa lahat. Sabi nga po ni Sir Carmelito Galo, good morning mga kapuwersa. At nais nating batiin ang ating Armed Forces DWDD Radio, Kapuwersa Kat. Yes, Headed ayan. by our Civil Military Operations Command, AFP Commander, ang former CRS AFP, mga kapuwersa, Major
General Arvin R. Lagamon, Philippine Army. Good morning, sir. Yes, nandyan din po ang ating Public Affairs Group Commander, Colonel Cerces A. Trinidad Philippine Army. Yan po, Ayan. siya po ang group commander ng present group commander, mga ka-Forza. And the station manager, Media Affairs Unit ng si Sir Major Mark Anthony G. Cardinoza, Philippine Army. Good morning, sir. And syempre, ang ating pong Public Affairs Officer ng Western Mindanao Naval Command, Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy. Good morning, sir. And sabi nga, kakabanggit ko lang ng pangalan, nag-comment agad si sir, it's ka first time. Ayan. Kuya, syempre, meron niyang team, Lurs Chess Pete Eliboy. Good morning dyan po sa Barangay Yes. Gitu. Barangay Gitu. Ayan. And of course, shout out kagad natin ang ating mga first commenter. Nandiyan si Sir Carmelito Galo. Sabi niya, good morning mga ka-Fuerza. Ayan. And of course, nandito din si P.O. Bicazan, Mayong Buntag mga ka-Fuerza. Mayong buntag. Ayan. And of course, nandyan din, laging present ito, si P.O. Amsalang. Sabi niya, good morning ka-Fuerza Naval. Yon, good morning. Ayan, and of course, ang ating pong napakasnappy na personal sa OC3, andyan he is also watching, andyan po si Alfred Alizay Bernardo. Yan, syempre our duty techs ngayon aboard dito po sa ating technical booth, the one and only Sir Fons Alfonso. Yan. Ayan. Pag close Fons. Pag hindi kilala yung last name Alfonso. Ayun. Duty tech aboard. Si Ayan. Kuya Fons, mga kapuwersa, nagbibigay ng buhay sa ating programa, kapuwersa ka. And of course, sa DWDD, nandyan din po ang ating duty tech na si Sir Ron Angeles. Good morning, sa iyo sir. dyan. Siya yung palaging nag-remind sa atin na every Saturday at malaging busy nagtatanong about the Fuerza Naval. Good morning, Sir Ron. Thank you for your time na siyempre kung wala si Sir sa duty, hindi ma-share ang Fuerza Naval sa buong Armed Forces of the Philippines. Correct. Sabi naman po ni Sir Rivera, good morning mga ka-Fuerza, watching from headquarters, Western Mindanao Naval Command. Shout out to Team OC3. Huya, sir. Good morning, sir. Siyempre, ang OC3, pinangunahan siyempre yan ng ating napakabait po na si Captain Cesar Pangan Jr., Philippine morning, Navy sir. General Staff Corps. Yes, good morning, sir. Sa amin pong unit, mga ka-Fuerza, Civil Military Operations Unit, Western Mindanao. Good morning sa lahat po ng aking mga kasama dyan. See you this coming Monday. Balik na si Akma. Yes, good morning mga ka-Fuerza. Kung pretty and pogi. Wow. Dahil siya ay good morning, Simon First Manzanares. Shout out to you. Ayun. Of course, ating pong mga ka-Fuerza dyan, kami po inyong mapapakinggan dito po sa DXAS Zero Community Radio. 11:16 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWWD 1134. Ito po ang inyong programang Fuerza Naval. Naval. Ayan. And yes, meron pa tayong mga baon na mga hugot ngayon for today. Sabi ni Sir Cesar Montana, ka-Fuerza Cat, watching mga katropa. Wow, ibig sabihin, saan ito nanood? Sa DWDD. Yes. Good morning, katropang Sir Cesar Montana, sir. Yung mga ka-Fuerza. Muntik na maging Cesar Montano. Ayun nga pala, no? Yes, sir. Good morning po, sir. Si Kat po nagsabi. Wala po ako doon. Hugas kamay. Good morning po sa lahat ng ating siyempre Luzon, Visayas, Mindanao, ka-Fuerza Cat. Tayo ay napapanood at napapakinggan. And of course, sa international larangan sa international ka-Fuerza Cat, tayo ay napapanood through Facebook Live. So, hello there. Hanggang dun lang. Good morning. And di naman good morning kasi lahat pala sa buong mundo. Magandang gabi, magandang hapon. Sa ating mga kababayang OFW, magandang morning, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-Fuerza. At narito muna ang mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas. Navy News Blast. Hottest and latest in the Navy.
Magandang umaga muli. Ako po si Kapuwersa Ed at narito po ang inyong isang regional news na kumpiska ng Philippine Navy ang higit 55 milyong smuggled na sigarilyo sa magkasunod na operasyon sa Zamboanga at Sulu. Nakapagtala ng malaking tagumpay ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Western Mindanao Naval Command laban sa iligal na aktibidad sa karagatan matapos maaresto ang 3 sasakyang dagat na may dalang sigarilyo, walang kaukulang dokumento na may kabuuang tinatayang halagang 55,766,870 pesos sa magkahiwalay na operasyon nitong Pebrero. Malaking sagupaan sa karagatan ng Sulu at Zamboanga, ang pinakmalaking pagkasamsam ay naganap noong ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan. Nasabat ng mga tauhan ng hukbong dagat ang MV Sharhana, humigot kumulang 1 nautical mile sa timog ng Marungas Island. Sulu sa sinagawang inspeksyon, natuklasang may karga itong 600 master cases na iba't ibang uri ng sigarilyo. Mula Hulo-Sulu patungong Dipolog, Zamboanga del Norte. Tinatayang nagkahalaga ng 34,680,000 ang barko at kargamento nito. Sa parehong araw, pinaigting ang maritime interdiction ng maaresto ng Navy ang MV Fatima Darsa, kilala rin bilang MV Mad Max 2, malapit sa Little Santa Cruz, Zamboanga City. May sakay itong 336 master cases at 45 reams ng smuggled na cigarettes na nagkahalaga ng 19,454,370 pesos. Patuloy na pagpapatibay ng seguridad sa karagatan. Naharang din ng MV Afia Cieza sa karagatan ng Recodo, Zamboanga City. Natagpuan dito ang 25 master cases ng Bosco brand na tabako na naghalaga ng 1.5 milyon pesos. Alinsunod sa umiral ng mga patakaran, dinala ang mga nasabat na sasakyang dagat, tripulante at kontrabando sa Naval Station Romulus Paldon para sa medical check-up at kaukulang proseso. Pagkatapos nito, isinuko ang mga nakupiskang kalakal sa Bureau of Customs, Port of Zamboanga para sa wastong inventaryo at disposisyon. Nanatiling matatag ang Western Mindanao Naval Command sa isinusulong nitong Navy 2040 na bisyon na maging isang moderno, multi-domain at self-reliant na katuwang sa pambansang kaunlaran. Ayon sa pamunuan, ipinapakita ng mga operasyon ito ang kanilang matibay na paninindigan na protektahan ang hangganan ng bansa at ekonomiya laban sa masamang epekto ng smuggling. Patuloy ang pagkipagtulungan ng WMNC sa Bureau of Customs at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan at seguridad sa karagatan ng Western Mindanao. Yan po ang inyong isang regional news. Ako po si Kapuwersa Ed. Yes, para naman po sa isa pang balita, pinangunahan at pinamahalaan ng Western Mindanao Naval Command sa pamamagitan ng Naval Task Force 61 ang magkakaugnay na SEALIP operations upang maihatid ang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng kamakailang insidente ng sunog sa Lamion, Bungao, Tawi-Tawi. Bilang patunay ng kahandaan at mabilis na pagtugon, i-deploy ng WestMinavcom ang BRP General Mariano Alvarez o PS-176, sakay ang 802 boxes ng kitchen kits, 440 boxes ng food packs at 697 jerrycans na donasyon ng Department of Social Welfare and Development Region 9 para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong pamilya. Sumunod namang umalis ang BRP Ivatan LC-298 na may dalang humigit kumulang 47,000 kilo na karagdagang relief supplies, kabilang sa kargamento ang kitchen kits, sleeping kits, hygiene kits, family food packs at iba pang mission essential equipment tulad ng isang 6-wheeler truck na may kargang mga supply. Napawang nagmula sa DSWD Region 9 upang higit na mapalakas ang ayuda para sa mga biktima ng sunog ng Tawi-Tawi. Isinagawa ang mga operasyong ito sa ilalim ng pangangasiwa ng WestMinavcom upang matiyak ang ligtas, maagap at efficient transport na tulong sa mga komunidad na malalayong lugar at apektado ng sakuna. Habang patuloy na ginagampanan ang mandato nito sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan at kaayusan sa Western Mindanao, nananatiling nakatuon ang WestMinavcom sa pagsuporta ng kapakanan ng bawat Pilipino sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa pamamagitan ng whole of government at whole of nation approach, patuloy itong nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang makapaghatid ng makabuluhan at maagap na serbisyo, lalo na sa panahon ng krisis.
Yan ang ating hottest and latest in the Navy. Oh, yes, mga kapwersa, congratulations po sa Western Mindanao Naval Command and the Philippine Navy for sa nagawang pagsabat po ng mga smuggled cigarettes na ng halagang mahigit kumulang 55 million kapwersa kat. And of course, congratulations din sa ating pong West Minavcom sa pamamagitan po ng ating Naval Test Group 61 at syempre, nandyan din po ang ating BRP General Mariano Alvarez of PS-176 na nagdala po Mga tulong, yes po. Yes, ng from tulong. Zamboanga City, Region 9 para po sa ating mga kababayan sa sa Tawi-Tawi, kapwersa kat, na naapektuhan po ng sunog, mga kapwersa. Yan yung sinabi natin last kapwersa kat, na hindi po natutulong ang ating gobyerno. At tutulungan tayo, mga kapwersa. At sabi dahil dyan, sa sinabi mo, kapwersa kat, sabi po ng ating Tom Cruise ng Simog dati, ng ating former CS, ng ating kuya kapwersa kat, na si Sir Ruel Gole Cruz Nicolas. Huya, way to go kapwersa. Good morning, sir, kuya, sir. And nais kong batiin din po, sabi ni Ma'am Lieutenant Barredo kapwersa kat, fresh na fresh, parang di puyat si kapwersa kat. Good morning, mga kapwersa. Patuloy, ma'am, walang puyatan dito dahil ang puwersa na bal ay sobrang energetic. Energetic po. Kailangan maging energetic dito. Yes, kaya nga tayo kapwersa. Pag hindi po, meron po sa aming dalaw dito na energetic, meron pong suntok sa ilalim ng mesa. Ayan, Yan po, sabi din po ni Sir Artemio Tentero dito sa Canada, napapanood ko kayo ngayon dito sa Vancouver. Wow! Good morning, sir. How are you doing there? Yan. And of course, andyan din po si Si Rukawa Rukawa Sakuragi. Gee, I Ayan. need you now. No words can say that I need you now. Yes, kailangan ka namin ngayon. Yes, of course. Rukawa Sakuragi. Okay, mga ka-Forza, we'll have a break mamaya po. Meron po tayong special guest para pag-usapan ang kanilang samahan at ano yung mga accomplishment nila at yung gagawin pa nila, ka-Forza. Yan Yes. po, mga ka-Forza. Mag-break po muna tayo, mga ka-Forza. Basta kayo, huwag kayong mag-break dalawa. Okay, okay. magbabalik po ang iyong programang Forza na Mahal. Ating karagatan, ating karapatan, ating hinahukan. Hindi natin. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan. Alamin natin karapatan. Hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahas. Kalimay maubos ulit, binigay ibubuhos. Bawat isla sa ating kanluran, ipupulay kagitingan. Buong-buo kitang ipaglalaban. O aking kanlura, karagatan.
talakayan. Ayan, tayo po ay nagbabalik. Kayo pa rin po ay nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo bilang DXJS Your Community Radio. 11:16 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Fuerza Naval! Ayan, mga kapuwersa. Sorry, nag-feedback yung boses ko ng sobrahan. Lumapit sa mic. Sorry po. Super Ayan. text. Yes, ang inyong muna pakinggan kanina ay ang kanluran na isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin, para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan, para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa, para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi. Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa kanluran na ninindigan. Welcome po sa Navy Talks, mga kapuwersa. Yes. Yes, ito ay ang ating segment na kung saan pag-uusapan natin syempre ang mga accomplishment po ng ating hukbong dagat ng Pilipinas, lalong-lalo na dito po sa Western Mindanao Naval Command. And of course, syempre kasama din natin yan ang ating mga partner stakeholders, Correct. ang ating mga kaibigan o mga kapuwersa sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ayan. Tulad lang nga po. Wow. Tulad lang nga po sa araw na ito. Ang ating pong mga kasama ay isang partner stakeholders din po ng Western Mindanao Naval Command. Yan, mga kapuwersa. Ang ating makakasama sa umagang ito ay ang ating JCI Estrellas de Zamboanga President po, mga kapuwersa, na si Miss Evelyn J. Bolotano. Good morning, ma'am, and welcome po sa programang Fuerza Naval. Yes po, ma'am. Good morning. Ayan. Ayan, ma'am. Medyo Good morning po. Yes. Ayun. yes. Good morning, ma'am. Ma'am, si ma'am. May buntag sa tanan. May buntag. May buntag, ma'am. And syempre, diretsuhin natin si ma'am Yes. sa mga katanungan. Pero, kumustahin muna natin si ma'am. Kumusta po kayo, ma'am? At kumusta po yung JCI Estrellas de Zamboanga? Thanks God at na maayos naman namin ipinagtaguyod yung aming third induction ceremony noong February, yung isang araw lang. Okay. So, And then we conduct our one project. At okay. kinaya at na-proceed naman din in positive way. Yes. Ayun. Wow. That's God's will. Kapuwersa. And, So nabanggit ka ni Ma'am, no, yung kanilang mga kanilang latest ganap, no. So Ma'am, bago ang lahat, tanungin muna natin si Ma'am, no, at i-share muna natin, Ma'am, sa ating pong mga kapuwersa na nakikinig at nanonood kung ano nga ba itong JCI Estrellas de Zamboanga, and syempre ano bang misyon ng organization na ito, at syempre kung meron kayong mga history kung paano ito nag-umpisa, Ma'am. yes, correct. Yan. Oo. Okay, ito. Ang JCI Estrellas de Zamboanga ay isang lokal na samahan ng Junior Chamber International, JCI, sa lungsod ng Zamboanga. Ito ay binubuo ng mga kabataang leader, profesional at negosyante na may layunin na paunlarin ang leadership skills ng mga kasampi, pagsagawa ng mga proyektong pangkomunidad, at magtaguyod ng positibong pagbabago sa lipunan. Ang salitang Estrellas ay nangungulugan mga bituin na sumusumbolo sa adhikain ng organisasyon na hubugin ang mga membro bilang mga magdiningning na leader sa handang maglingkod at magbigay ng inspirasyon sa komunidad ng Zamboanga. Sa kabuuan, ang JCI Estrellas de Zamboanga ay isang organisasyon na katuon ng serbisyo, pamumuno at paglikha ng
makabuluhang epekto para sa kabataan at sa mas malawak na komunidad. Yun. Alam mo, Kapursakat, bagay na bagay kina ma'am yung pangalan ng JCI nila, na chapter nila Estrellas. Kasi malayo pa lang silang ma'am, nakikita mo na yung mga ngiti nila, Kapursakat. Hindi marunong mag-snub yan ng mga Navy. Pag malayo pa lang, nakikita mo na yung mga smile nila ma'am, natutulong talaga, Kapursakat, sa Navy at sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kaya Estrella, shining, shimmering yan sila. Kaya JCI Estrellas de Zamboanga. Kasi personally, nakikilala natin sila, ma'am, Kapursakat, dahil sumasama sila sa ating mga activities. And sa nabanggit ni ma'am kayo na Kapursakat, yung mga layunin ng JCI Estrellas, yung mga kung ano sila, Kapursakat. So, we'll have another question, Kapursakat, sa mga naging activities nila ng JCI Estrellas Zamboanga. Nabanggit ni ma'am kayo na about their induction. Can you explain more or can you share to us sa mga nangyari po ng induction and yung mga activities na nangyari po din po sa inyong samahan, ma'am? Yung induction ay ginanap noong February 2021. Okay. Nangyari siya sa Martian Garden Hotel. Yun po ang ikatlong induction namin because we are 3 years pa lang sa organisasyon ng bagong chapter namin na JCI Estrellas de Zamboanga. We are visiting chapter, twinning chapter nationwide like the JCI Bataan, JCI Iloilo, Coruhay, JCI Quezon City at marami pang iba na sumusuporta din sa aming chapters sa mga upcoming project namin. Parang give and take lang po. Yes po. Andito rin po yung National President nag-attend at mga iba pang mga national ng JCI para ma-witness nila yung third induction ceremony namin. Ayan. So, at saka dagdag kaalaman na rin ang JCI Estrellas de Zamboanga, bago pa lang siya, 3 taon pa lang siya, ngunit kami ay kumbaga nagtagumpay kami sa JCI Estrellas de Zamboanga bilang most outstanding local organization. wow. Nakatanggap kami ng parangal sa Asia Pacific Conference na ginanap sa Mongolia. Wow. At JCI World Congress na ginanap sa Tunisia sa North Africa. Wow. Kumbaga si JCI Estrellas known siya worldwide. Wow, yan mga kapuwersa. Hindi naman yan tinatanong Kapursakat kasi worth yung award na natanggap nila Ma'am Evelyn Kapursakat dahil 3 taon tayo po ay witness sa 3 taon na yan kung ilang isla ang nabigyan ng tulong ng JCI Estrellas Kapursakat. Kumbaga ang isla dito sa under ng Western Mindanao Command kung saan pupunta yung CMO ng Western Mindanao Command ay andyan yung JCI Estrellas. So, sa nabanggit ni Ma'am, hindi na tayo na-shock doon sa natanggap nila na award kasi with their assistance, with their help Kapursakat ay nagawa din ng Navy yung trabaho nila na maiabot sa ating mga kababayan. Yes, the collab at tulong din ng Navy. Yes, yan po mga kapuwersa. And congratulations po Ma'am dahil 2 pala from Mongolia at from Africa. Asia to World Congress. Hindi biro yun Kapursakat kasi 3 years pa lang sila pero meron ng ganun na award na natanggap Kapursakat. Known worldwide. Wow, ang ganda, galing naman. And Ma'am, can you share sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon yung mga ating mga upcoming activities, Ma'am? Yes, Kasi mga upcoming activities na in partnership with the other government agencies or sa aming upcoming CM from the Sea. Kasama din po ba kayo sa aming upcoming this March? Di ka na makakahindi. Full support mo. Yes, ngayon pa na presidente na. Opo, si Ma'am na pala presidente ngayon. Ang JCI, ang JCI Estrellas de Zamboanga ay may mga nakahandang paparating na aktibidad at patuloy na tutulong at maglilingkod sa komunidad. Kabilang sa amin ang mga upcoming events ay ang mga sumusunod. Ang BioBall Project for Clean Water and Sanitation Advocacy. Ito ay proyektong naglalayog magbigay ng malinis na tubig at tamang kaalaman sa kalinisan para sa mas ligtas
at malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng pagrehabilita sa lawa sa Barangay San Roque. So, ito yung viable project namin na nilalagayan siya sa lawa sa Barangay San Roque para marehabilita yung ilog. malinis na tubig Yun. na supply. Yun. Tapos may iftar din po kaming project, iftar para sa ating mga kababayang Muslim, isang simpleng salo-salo bilang tanda ng respeto, pagkakaisa at pagkikilahok lamang sa panahon ng Ramadan. Yun. At marami pang iba, mga programang pangkabataan, pang-edukasyon at pangkomunidad, layong magdala ng positibong pagbabago. Sa lahat ng ito, patuloy kaming nagsusulong ng serbisyo, malasakit at pagkakaisa para sa ikakabuti ng aming at ating komunidad. Yun, for Sakat. Meron. Akala ko kasi yung JCI Estrellas is just doing yung tulad sa atin na community service, meron din pala silang love sa ating environment for Sakat. Yes. Dahil, Yes. sa nabanggit ni Ma'am kanina, no, yung about sa ilog sa San Roque, wow. Huge project yun para sa ating kalikasan for Sakat. Yes. And nice kong tanungin, Ma'am, saan yung free iftar? Dito ba sa Moga City? Mag-prepare po kami sa Riondo Mamaya. ngayon. Hindi ko pala. Magkakandak muna po kami ng general membership meeting namin ngayong March 1 para kung ibahagi namin kung saan-saan po na barangay. Okay. Ang target po namin sa Barangay Riondo, Baliwasan at Sambud pa lang. Okay, Tapos okay. magkakaroon din po kami ng Grand Iftar kung yung Grand Iftar yung malapit na po yung Ramadan na nag-share po sa ibang mga kapatid nating Muslim. Okay po. Akala ko malapit kasi pupunta din ako. Yan Ma'am. Siyempre, yung ganung hakbangin for Sakat na they respect the culture of the Islam people for Sakat. Isang malaking din yun, isang malaking star na ibibigay natin kina Ma'am. Dahil sila, interfaith sila. So lahat ng religion ay nirespeto ng JCI Estrellas kasi I believe that they have also member na Muslim, friends natin na Muslim. So that's why they're doing this, and of course by their respect sa ating mga kabatid na Islam ay ginawa nila ito for Sakat. And it's such a magandang gawain ng JCI Estrellas. Thank you so much, Ma'am, dahil alam mo for Sakat, we've witnessed kung hindi gano'ng kalaki yung JCI Estrellas, they started for how many lang sila. Tapos ngayon na known na sila internationally for Sakat. So yung journey ng JCI Estrellas ay pataas na for Sakat. And we are wishing, Ma'am, sa success ng every activity, every mission na gagawin ninyo. We wish you success. Walang iba. We wish you success and safe lang sila always, Ma'am. Thank you so much. And of course, personally, as the acting chief master at arms of CMOU Western Mindanao, I'd like to express my also thank you sa ating mga JCI Estrellas kasi walang sawang sumusuporta sa CMOU Western Mindanao at sa Western Mindanao Naval Command. Ayun. Ito na lang po, Ma'am, ang mensahe nyo po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon at sa kasamahan natin sa JCI Estrellas. Sa ating lahat na narito ngayon, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Kami sa JCI Estrellas de Zamboanga ay naniniwala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag tayo ay nagkakaisa. Ang bawat maliit na tulong, oras at malasakit ay malaking halaga para sa ating komunidad. Inaayahan po namin kayo na magkaisa, makilahok at makisama sa aming advokasya at proyekto. Sama-sama kaya nating maghatid ng pag-asa, magbigay serbisyo at lumikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Maraming salamat at naway patuloy tayong maging ilaw at bituin ng pagbabago ng ating komunidad. Ako po si Evelyn J. Bulutano, Presidente ng JCI Estrellas de Zamboanga ngayong taong 2026.
Yan, mga kapuwersa, maliwanag ang bukas ng JCI Estrellas dahil sila'y kumikinang tuwing gabi at nagbibigay ng tulong tuwing umaga sa ating mga kababayan na nangangailangan mga kapuwersa. Dahil meron bang umaga na kumikinang kapuwersa ka? Christmas light yun. Ma'am, thank you so much po sa inyong time na ibinigay sa programang Puwersa na Bal. Ma'am, see you soon. At sa March kasi meron tayong activity. And good luck po sa inyong mga free iftar sa mga masjid, ma'am. And sa inyong yung project nila sa San Roque. Bio balls na bukas. Yes. Thank you so much, ma'am. Daghang salamat. See you soon sa ating activity. Salamat po. Ayun. Okay, mga kapuwersa, yan po ang ating presidente ng JCI Estrellas di Zamboanga, Miss Evelyn J. Bulotano. Good morning po, ma'am. And muchísimas gracias, mga kapuwersa. Yes, we'll have a break, kapuwersa Kat. Yes, mag-break muna tayo. And of course, meron pa tayong mga isi-share sa ating mga kapuwersa na nakikinig at nanonood. Yes po, mga kapuwersa, magbabalik ang inyong programang Puwersa Naval. Kapayapaan, katahimikan, pag-unlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat. Patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo, lahat. Halina't ipagtanggol ang ating bayang marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Ilang taong nakaraan, una nating napastan. Pagdargat ng dirigma, magiting na kalalakihan. Sayang lungsod, Cavite ang tuon. Sa kutasan, Pilipin at Rubisang magpapanto. May barkong naglalayag na may bandila sa tagdang. Sakay nito'y magdaragat kasama ang mandirigma. Damdamin ang puso, totoo at makatao. Buo ang loob, taas noo sa trabaho. Libot isang daang pulo. Kahit man ang pagitan, malalapit man at malalayo. Hindi kami nahihirap. Servisyo ka naman, malinis na kalooban. Ihahandog namin sa mamamayan. Itong aming sinumpa ay ipagtanggol bansang mahal. Magmamahal sa bayan kahit buhay ang ilaan. Sa katihan nakipaglaban, mga liloy ng takbuhan. Itaksibat sundang ang nagpalaya sa ating bayan. Daang taon na nakalipas, tuloy pa rin sa pagyako. Tunay naging hamon kaya kami nakatugon. Kami ngayon ay narito sa panahong magkabago. Mga sundang Pilipino magkakasama sa trabaho. Halina't ipagtanggol ang ating bayan, marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Yung pagpuwid nililibot habang matay malilikot. Nagsiiwas mga buktok nang marinig aming putok. Kagubatan karagatan kasama ang mamamayan. Tinitiyak ang kaligtasan at katahimikan ng bayan. Sa taong darating di may huwag ninyong limutin. Inspirasyon kayo namin, ulanin o arawin. Mga babae man lalaki, lahat ay kabahagi sa pagulan ng bansa. Kami ay kabalikan. Hangin at alon di alintana. Mula Batanes ng Tawi-Tawi. Yung dumadagundong sinasagasa. Mula Palawan at Nakasimulan. Mataas man o mababa, sa bundok man o dagat. Kaya ng ating kawal Pilipino. Halina't ipagtanggol ang ating bayang marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Halina't ipagtanggol ang ating
Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Yan po mga kapuwersa, ako pod. Tayo po yung nagbabalik. Kayo pa rin po yung nananatili nakikinig at nanonood. Dito po rin po sa inyong bilang DXJS Community Radio. 11:16 sa inyong mga radyo. Kasama po rin po ang DXGR Radyo Gandigan 106.9, DXKI 1062 at DWW 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Puwersa Naval. Yan po mga kapuwersa. Nandito na tayo sa ating Navy. Nice to know. Ayan, ang ating pong Philippine Navy strengthens maritime defense with the commissioning of 2 new vessels. The Philippine Navy christened and commissioned BRP Raha Sulaiman PS-20 and BRP Audrey Banyares PG-910 into active service during a ceremony with General Romeo S. Browner Jr., Philippine Army, Chief of Staff of Armed Forces of the Philippines, as guest of honor and speaker on February 24, 2026 at Naval Operating Base Subic, Zambales. The ceremony formally commissioned the 2 vessels into active service, which strengthened the Navy's ability to conduct maritime security operations, territorial defense, and sustained presence at sea. BRP Raha Sulaiman PS-20, the lead ship of Raha Sulaiman class offshore patrol vessels OPVs, reflects the Philippine Navy's continuing efforts to build a modern, multi-capable, and self-reliant incredible force. With the commissioning of these vessels, the Philippine Navy reaffirmed its commitment to safeguarding the nation's maritime domain and supporting national and regional security objectives. Yan po mga kapuwersa, your Navy Talks for this early morning. Ay, hindi na pala early. Mag-12 na pala. And of course, we'll proceed po sa ating Navy Trivia. Yan po, makinig mga kapuwersa. Ito yung magandang trivia na research po ng ating kababayang si Kapuwersa Kat. Yan po, ano po ba itong galley at mess hall ng, it's a Navy term po, that in naval language, the kitchen is not called kitchen at all. It is called a galley. In the Philippine Navy and the navies around the world, the galley is where the meals are prepared for officers and enlisted personnel while at sea. Why is it called a galley? The term dates back to the ancient seafaring vessels called galleys, which had cooking area on board for long voyages. The name stuck and it's still used today. While the mess hall is where sailors eat their meals, it is also a place for relaxation and socializing during free time. On a smaller ships, the space can serve multiple purposes, dining area by day, meeting space by night. The word mess comes from an old term meaning a portion of food or a group who share meals together. Where is food cooked? Galley. Where do sailors eat? Mess hall, mga kapuwersa. Yan po. Kaya pagpapasok po kayo sa mga navies po natin, na mga Navy bases, Navy ships, ay iba po ang nababasa nyo po sa aming mga
barko. Yung makita niyo po yung mess hall, yan po yung kainan ng ating mga sailors. Yung galley, saan po kami nagluluto, mga kapuwersa. Yes. And if you heard po na nagsabi ang isang sailor na ang head po, yan po yung comfort room sa civilian term, mga kapuwersa. Yes, Ayan, mga ayan. kapuwersa. That's our Navy Trivia. Ngayon, alam nyo na, mga Ayan. kapuwersa. And of course, hindi ko pala nabanggit kanina din, no, sa ating Navy Nice to Know, yung BRP Audrey Banyares PG9 10. Ayan, ang the Fast Attract Interdiction Craft or FAIC BRP Audrey Banyares PG9 10 also honors the legacy of the Philippine Navy SEAL team member, Engine Man 3rd Class Jose Audrey A. Banyares, Philippine Navy, whose courage and sacrifice continue to inspire Filipino sailors and Marines during the height of the Zamboanga Siege. Ayun. So, bale, yung ating pong PG910 ay pinangalan po ito ng ating hero. Ang ating Yes, pong, of course. Yun nga, yung Yeah, hero yan, natin. mga kapuwersa. Sa ating ginanap na, yung naganap na Zamboanga Siege. Yan po, mga kapuwersa. Is almost 1 hour na po ang ating programang Fuerza na Bal. And nabanggit natin kanina ang ating pong guest from JCI Estrellas at nagbigay din po sila ng mga accomplishment at ang mga upcoming activities para po sa kanilang samahan at sa partnership ng Philippine Navy and the Western Mindanao Naval Command sa kanilang samahan, Kapuwersa Kat. And sa ating Navy Talk, sa ating Navy Trivia, and sa mga nabanggit natin kayo na sa mga news, mga kapuwersa, ay yan po yung mga nagawa ng ating Western Mindanao Naval Command this past few weeks dito po sa AOR ng Western Mindanao Naval Command, mga kapuwersa. Correct. And abangan natin yung mga upcoming activities ng Western Mindanao Naval Command. Yes, medyo marami-rami. Kaya nga, sabi kanina ni Ma'am Barredo, walang tulugan. Walang tulugan ba? Medyo puyaters ang inyong Kaforza Kat. Yes. And of course, nandyan din naman si Kaforza. Thank you so much. And of course, syempre, kung meron kayong mga suggestions or meron kayong gustong itanong po sa ating himpilan, maaari kayong mag-text sa 0917-811-5378 o mag-email lamang po kayo sa Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Ayan. Actually, Kaforza 8 is the last day pala ng February. So, today? yes, It's 28. Okay, bayarin. And bukas na po ay syempre start na po ng ating buwan ng Marso. Kaya naman, Marso, be good to me. Diba? Marso is always good to me. Yes, because it's your birthday month. Yes, opo. Umamin. You know what? We're getting older, Kapuwersa Kat, but still our energy is still the same, Kapuwersa Kat. You know that? And we are here to inspire other people to yung tinatago nilang mga talento sa pag-broadcast. Kasi kami ni Kapuwersa Kat, we are not a graduate of BS Mass Communication, but we are here doing this thing, and you know what, we are showcasing this is a talent and this is skills of your Kapuwersa. So kayo po na mga graduate ng mga Masscom, if you want to join the Philippine Navy, this coming March ay meron pong hiring at merong recruitment. Of course. Mobile recruitment ang Philippine Navy dito sa Zamboanga City. So magiging Navy kayo, mapapractice nyo pa yung course niyo dito. Yes, syempre sa ating mga ka-forces dyan na nakikinig at nanonood, kung kayo po ay interesado, ay mag-follow lamang po kayo sa ating Western Mindanao Naval Command Facebook page at doon po namin ipopost yung legit. Yes, doon po namin ipopost kung kailan po ang ating umpisa ng ating mobile recruitment dito po sa Zamboanga City. And of course, kung kayo po ay aspirant na gustong mag-join sa amin pong hukbong dagat ng Pilipinas, ay syempre ay ngayon pa lang ay prepare na. And review, okay. Mag-prepare physically, emotionally, and lahat-lahat. Mentally. Okay, mga kapuwersa. Okay, we'll have a prayer po bago po tayo magpaalam sa ating programa. So, Almighty Father, sa ngalan ni Allah, ang pinakamamagin at pinakamaawain, lulatiin na ang tagapag-utos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang, ang pinakamahabagin at pinakamawain, ang Panginoon sa araw at ang hukom sa araw ng paghatol. Kayo lamang ang aming sinasamba at kayo lamang ang aming hinihingan ng kalinga. Inyong patnubayan kami sa matuwid na landas, sa landas sa mga ginawaran ninyo ng inyong mga biyaya at hindi sa landas na umaani ng inyong pagkapuot.
gayon din naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay. Almighty Father, we thank you for this beautiful day, for this beautiful Saturday, for the gift of life. We thank you, Almighty Father, for the gift of our families. And Almighty Father, we ask for your forgiveness and we ask for your guidance always, so that at least we can continue to serve the Philippine Navy, the Armed Force of the Philippines, and the people of the Philippines, Almighty Father, to give information about the Western Mindanao Naval Command here in our AOR. And Almighty Father, we also ask you for our safety and security every time we will conduct any missions that related to the Philippine Navy missions. This we ask in your holy name. Amen. Amen. And yes, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito po sa ating programa. Ako po muli ang inyong kafuerza ka, journalist 3rd class Catherine Kael Paringit, Philippine Navy. Photographer's Mate 3rd class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy, ang inyong kapuwersa Ed. Laging tandaan, pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Magsama-sama po tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 pa rin po yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS 0 Community Radio. 11:16 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gadigan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Fuerza Naval. You are now listening to Moral Beats. Minamahal naming bansang Pilipinas, kami tagabantay sa dagat mong magilas. Protektahan natin, minamahal na bayan, huwag paalila, di tayo kasangkapan. Hilaga, timog, kanluran, silangan, pagyamanin ang likas na yaman. Na bawat isa ay mamuhay ng matiwasay, hukbong dagat ang kaagapay. Gamit mga barko natin pandigma, seguridad ng bawat isla ang inuuna. 24/7 kang aalagaan, ikaw ang aming perlas ng silanganan. Kasama ang iyong Marines na magigiting, mga mandirigmang may husay at galing. The few, the proud Marines ang sinisigaw, tapat na pagtulong ang mangingibabaw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Para sa Pilipinas naming minamahal, andito inyong Navy handang sumugal. Ipagtatanggol ka sa masama ang tungo, ikay aming pagsisilbihan ng buong puso. Marami tayong naval forces sa Pilipinas, sa Luzon, Mindanao at sa Visayas. Binabantayan mga pulong kay ganda, 7,641 na isla. Maging sa himpapawid inyong maaasahan, Naval Air Wing, tugon sa pangangailangan. Binabantayan ibabaw na dimensyon, sila ang silbing agila ng organisasyon. Di mawawala ang inyong Navy SEAL, Sea, Air, Land, they're ready to deal. Walang inuurungan sa anumang bakbakan, buhay ang itataya para lang sa bayan. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.
Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino